Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang kilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mabawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo mga tagasunod na makagawa ng ganon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa atin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapagpahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong isang quote kontra chismis na gustong-gusto ko, ang naalala ko bigla dahil sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ito yung hindi lahat ng kwento ay totoo at hindi lahat ng totoo ay dapat mong ikwento. Unahin po natin yung hindi lahat ng kwento ay totoo at yan ay talamak sa chismis, maniwala kayo. At tulad sa Ebanghelyo, hindi totoo na si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Alam naman nila na si Kristo'y nagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, nagpapagaling anuman ang karamdaman ng tao, na pawang mga paraan ng demonyo ng pang-aalipin sa tao. Alam naman nila na si Kristo'y nagpapalayas mismo ng mga demonyo. At si Kristo'y nagpapakabuting tao. So saan ang galing ang kwentong ito? Sa chismis ng tao. Isipin po ninyo, si Kristo na nagpapakabuti, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng tao, nagpapatawad ng kasalanan ng tao, kakampi ng diablo. Sobra naman sila, di ba? Pero gano'n naman ang chismis talaga. Sobra. Yung walang mali, nilalagyan ng mali. Yung nakitang mali, dinadagdagan pa ng mas marami pang mali. May chismis ba na sakto sa katotohanan? Wala naman. Sapagkat yung nagchichismis, madalas, ay hindi naman neutral. Kaya nga nagchichismis yan, ay sapagkat may pangit na motibasyon yan. Maaaring hindi masaya sa kanyang buhay.
Kung masaya sa buhay yan, bakit pagdidiskatahan niya yung buhay ng may buhay? Hindi yan masaya sa buhay kaya naghahanap ng damay. Maaaring naiinggit yan. Kaya chinichismis niya yung kanyang kinainggitan, sinisiraan, para ito'y maibaba niya at siya'y makapatas man lang. O kaya, itinataas niya ang kanyang sarili. Kasi alam po ninyo, ang chismis ay crowd drawer yan Suddenly, kapag ikaw yung pinagmumulan ng chismis, nagiging relevant ka. Tinatanong ka, kinikibo ka, hinahanap ka. Minsan nililibre ka pa, kumuda ka lang, magkwento ka lang. Kaya naman ikaw na pinagmumulan ng katakot-takot na chismis na yan, todo mustra ka pa, yung boses mo, pinag-iba-iba mo pa, ang mga mata mo nanlalaki pa, at syempre ang mga salita, mas ine-exaggerate mo pa upang maging juicy ang chismis sa mga chismoso at chismosa. Kaya, ang chismis ay hindi talaga totoo. Dahil marami ng dagdag bawas ito. Therefore, hindi dapat kinukwento. And this leads us for a second point. Hindi lahat ng kwento ay totoo. At kahit na totoo, hindi mo pa rin dapat ikwento. Kasi kahit na ito yung totoong alam mo, kapag yan ay naichismis, nagka-chismis-chismisan na, lumalayo na yan sa katotohanan. Dahil nga, either nadadagdagan o nababawasan. And kahit na ba, yan ang alam mong katotohanan Alam ko talagang kirita siya. Alam ko talagang may utang siya. Alam ko talagang ganun siya. Alam mo ba ang buong katotohanan? Hindi nga ba't ang buong katotohanan, ang Diyos lamang ang may alam niyan? Kaya't ang manismis tungkol sa isang tao, sa kakaunting alam mong katotohanan ay panghuhusga ng maituturing. Kasalanan na yan. Viral ngayon yung dalawang players daw di umano na dapat ay kasama sa Gilas Pilipinas na nanalo sa ASEAN na hindi nasama. Bakit? Dahil mga mukhang pera. Totoo ba? Totoo? Uy, mali kayo. Walang sinabi si Al Francis Chua na yung dalawang players na yan ay mukhang pera. Ako may sabi nun, nakakita nyo na ang chismis. Kapag nagsasalin-salin na, kahit yung pare nagkakamali na, kahit yung pare nagdadagdag na. Kaya beware of chismis. Talaga. Anyway, balik tayo dyan sa viral na yan, na dalawang players daw na hindi naman pinangalanan. Kaya ang mga netizens sa social media, ang mga chismoso, chismosa, ayan, kanya-kanyang hula na. Ang masakit, may mga negative comments pa. Isipin po ninyo, I just thought, ano bang maitutulong sa atin ito? Sige nga, nanalo na tayo. Bakit hindi natin na-enjoy yung kampyonato, yung nakuha nating ginto sa ASEAN? Bakit babahira natin ng kontrobersyang ganyan? Totoo man yan? Anong maidadagdag niyan? Sige nga, imbis na tumaas na ang imahe ng mga PBA players, nabahiran pa kahit paano ng kontrobersya. Yes, I get your point na dapat hindi ito pamarisan. Yung dalawang players na yan, sino man yan. Kaya dapat ibunyag yan? Paano kung meron silang dahilan na hindi natin alam? Na of course ay hindi naman papareha sa dahilan ng mga players ng Gilas na kahit walang offer na malaking pera ay naglaro para sa bayan. Yes. Hindi papares yan sa dahilan ng ating mga bayaning players na kababayan. But at least, meron pa rin silang dahilan na hindi natin alam. So wag natin silang pag-usapan ng gano'n na lang. At marami tayo mga masasakit na salitang bibitawan kasi kasalanan yan. Panghuhusga yan. Sabi nga po ni San Pablo sa Timoteo 5:13, yung mga nagchichismis, sila yung mga taong may mga binibitawan na salita na hindi nila dapat sabihin. Hindi natin dapat sabihin, lalo pat alam natin hindi makatutulong una sa atin at sa kapwa natin at nasahol sa pakikipagkapwa-tao natin. Una, ang chismis ay hindi makatutulong sa atin. Hindi nga ba sinabi mismo ng ating Panginoon sa Matthew 15:11, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung mga pumapasok sa kanyang bibig papunta sa kanyang katawan. Ang nagpaparumi sa tao ay yung mga nanggagaling sa kanyang bibig. Kasama dyan ang chismis. Yan ang nagpaparumi sa akin at sa iyo, sa katauhan natin, sa puso natin. At yan ay pananagutan natin.
Bawat chismis na sinabi natin. Maliwanag yan mismo sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 12:26. Bawat salitang hindi makabuluhan na ating binitawan ay ating pananagutan. Ulitin ko, bawat. Ha? Bawat. Hindi generalize. Bawat. So bilangin mo yan. Parang may nabasa akong quote minsan. Kung bibigyan ka ng piso, sa bawat pangit na salitang sinabi mo, sa bawat chismis na sinabi mo, baka ikaw ay milyonaryo, di ba? Ay huwag kang matuwa dyan. Kang matuwa dyan, hindi biro yan. Hindi magandang biro yan. Sapagkat kung bibigyan ka ng piso sa bawat pangit na salita, sa bawat chismis na sinabi mo against sa kapwa mo, pananagutan mo ito, pwedeng sa biro ay bigyan ka ng piso, ikaw ay magiging milyonaryo, pero hindi magandang biro yan. Sapagkat sa kabilang buhay, ikaw na ang pinakamahirap na tao sa bawat kasing chismis na bibitawan o binitawan natin. Sisingilin tayo ng Panginoon natin. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang nasa banal na kasulatan. Chismis. Hindi yan makabubuti, makasisira yan sa atin. Ikalawa, hindi ito makatutulong. In fact, nakasisira sa pakikipagkapwa-tao natin, sa mga relasyong iniingatan natin, because chismis destroys trust. Na basic foundation ng anumang relasyon na meron tayo. Ano kung alam mong takot siya sa palaka, kay laki-laking tao? Ano kung alam mong nagkarelasyon siya ng ganito? Ano kung alam mong may utang siya? Ano kung alam mong may ganito siya, may ganun siya? Chismis mo na? Lalong-lalo na kung alam mong makasisira sa imahe niya? Paano mo ba nalaman yan? Sige nga, nalaman mo yan sapagkat madalas kayong magkasama, close ka sa kanya. Minahal mo siya, minahal ka niya, pinagkatiwalaan ka niya. Tapos, chichismis mo siya. So yung pagchichismis sa kanya, sa totoong nalaman mo, dahil naging kayo, naging close kayo, may pinagsamahan kayo, sinisira mo yung tiwala niya sa iyo, na again ay pundasyon ng relasyon ninyo. Sige, sabihin mo, wala na naman kami, Father. Hindi naman kami mag-boyfriend, mag-girlfriend na. Iwalay na kaming mag-asawa. Nagkalimutan na kaming magkapatid. Nagkasuli na kami ng kandilang magkumpare. Kaya yung mga chinichismis ko sa kanya, nakaw, napakialam sa kanya. Ganun ba? Sa palagay mo, sino sumasama pag ganon? Di ba't ikaw rin? Alam mo, masama na yung ichichismis mo tungkol sa kanya na nalaman mo nung wala na kayo. Masama na yon. Sapagkat kahit paano yung pinagsamahan kayo. Pero mas masama yung ichichismis mo tungkol sa kanya na nalaman mo habang kayo pa, habang magkaibigan pa kayo, habang nagmamahalan pa kayo, habang may namamagitan pa sa inyo, habang may pinagsasamahan pa kayo. Sapagkat sabi ko nga, kaya mo nalaman yung bagay na yon sapagkat may pinagsamahan kayo at nagtiwala sa iyo yung tao. Kaya kung ichichismis mo siya, lalo na tungkol sa mga nalaman mo tungkol sa kanya nung kayo pa, ay mas matindi yung kasalanan mo, maniwala ka. Sapagkat sinisira mo yung pinagsamahan yung dalawa na dapat ay kahit nag-away na kayo, ay panatilihin mo pa rin kahit papaano sagrado. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kawikaan 20:19, isang warning actually, huwag makisama sa mga taong makakatian dila. Silang mga nagbubunyag ng lihim sa pamagitan ng chismis. Huwag kang makikisama sa kanila sapagkat chances are, darating ang pagkakataon, ichichismis ka rin nila. Bottom line, iwasan ng chismis. Because gossips destroy us and others, our relationships. Kaya ngayon din ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Babagsak ang kaharian kapag ang mga pangkat sa kaharian yang naglaban-laban, ganun din ang mangyayari. Kapag tayo nagchichismis at nagchichismisan, pababagsakay natin ang kaharian ng Diyos sa puso natin sapagkat dinudumihan natin, sinisira natin ang sarili natin. Pinababagsak din natin ang kaharian ng Diyos among us sa pakikipagkapwa tao na. Di ba't ang Panginoon ang nagsabi na kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan, where there is this community, there is God. Where there is love, there is God. And gossips destroys that. Ganon katindi.
ang chismis. Kaya, patayin natin ito. Hindi yung mga chismosa, ha? Kundi ang chismis. Huwag makisangkot sa chismisan. Hindi mo man masabi sa kaibigan mo, ay, huwag natin pag-usapan yan. Hindi mo man masabi na huwag siyang mag-chismis sa'yo. Huwag ka na lang kumipo. Huwag mo na lang siyang entertain. Ano kung mahalata niyang hindi ka kumikipo? At least, signal na yun sa kanya na ayaw mo yung chinichismis niya. Pwede naman kayo mag-usap ng mga bagay na makabuluhan at mahalaga at hindi ang buhay ng iba. Ito sana ang hihingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulad. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ang Diyos Sapagkat ang samo mahal niya. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang alam samo. kong diringgin ang Diyos Pikit natin ang ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, kami tulungan mong mabuhay, hindi sa salita ng tao, kundi sa salita mo. Sa salita mo, nagsasabi sa akin na ako'y mahal mo, na hindi mo ko pababayaan, na kahit may mga problemang mangyayari, ito'y aking malalampasan, na mayroon kang magandang plano para sa akin na bibigyan mo ng katuparan. Panghawakan ko nawa ito, Panginoon, hindi ang sinasabi ng tao na madalas ay negatibo, ni hindi ang mismong sinasabi ko para sa sarili ko, sapagkat ang salita mo ang dapat na mas panghawakan ko. Lord, have mercy on me. Tulungan mo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Babalik sa atin. Hallelujah. 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 Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos na napakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maring matagal at mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuring sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Para ng sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.